Malaki oh. Yung good day Bulacan Locals. Nandito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Malolos at naimbitahan tayong sumama sa Heritage Tour sa bayan ng Hagonoy. Dito tayo ngayon sa Tias ng Bulacan. Dito yung meeting place, no? Call time natin alas 7. Yun yata yung sasakyan natin, yung Heritage Bus ng Victory Liner. Tara, samahan nyo ako mga kalocals. Let's go! Ito yung sasakyan natin mga kalocals, oh. Yung Heritage Bus ng Victory Liner. Yan yung service natin ngayong araw. Ayan, pwede na daw tayong sumakay sa bus mga kalocals. Sakay na tayo sa bus. Dito tayo pumesa sa may bandang kaliwa para makikita natin yung karsada. Ayan, sumakay na tayo sa bus mga kalocals. Tinakay na lang natin na malis. Papunta tayo ng Hagonoy ngayon. Hagonoy, Bulacan. Let's go. Tama ko dito nga na si Sir Vlog. Hello, sir. Sir, Bulacan Local. Kaya po. Ayan, kasama ko si Bulacan Local. Papalakay mo nga. Sir, yung bike na rin sa natin. Dito na mamaya. Ayan, paalis na tayo mga kalocals. Kaya tayo ng Hagonoy.
Nandito na tayo sa bayan ng Hagonoy mga ka-locals. Ito yung simbahan ng Hagonoy. Dito tayo magpapark sa simbahan ng Hagonoy. Kaya nahihirapan ako. Kaya nga hindi ako walang social life. May activities sa Maraming salamat. Una po sa inyo pong pagsama sa Lakad Hagonoy. Tulad po ng nabanggit namin sa inyo ay ito po yung pangatlo sa bayan na nagpasimula po ng lakad. Lakbay, kasaysayan ng pamana. Yung una po actually ay Lakad Bulacan. Na initiative po ito ng Cabecera Incorporated sa bayan ng Bulacan. At ngayon po tinuloy po nila yun. Sumunod po yung Baliwag, nagkaroon din po sila ng Heritage Walking Tour at ngayon po ay tinuloy din nila. At naisip po namin na maganda po na makapag-initiate po sa bawat bayan kung meron na ay kumbaga mas ma-promote pa para po tuloy-tuloy po nilang gawin. Until lahat po ng bayan at lungsod sa lalawigan ng Bulacan ay magkaroon ng Heritage Walking Tour. At tayo po ay nagpapasalamat sa Victory Liner. Kaya kasama natin si Kuya Jerome. Palakpakan po natin. Sila po ay laging ka-partner po natin sa ating pong mga tour. At ngayon din po kasama natin mula sa Bulacan Local, si Sir Marvin De Guzman. Palakpakan po natin. Siya po ang vlogger na ating kasama at makakatulong sa promotion po ng ating tour. At gusto ko lang po ipakilala ang bawat isa, maikli lamang po. Nasa inyo pong harapan si Jericho Tani mula sa Tourism Office ng Malolos. Filmmaker din po yan ng Karagig Film Circle Production. Ngayon din po mula sa Bulacan Salinlahi ang kanilang pangulo si Miss Bea Regalado kasama ang kanyang anak na si Tisha. Ngayon din po teacher at heritage advocate Miss Bing Tubid. Salamat. Researcher at tour guide. Palakpakan po natin si MC Salencio mula sa bayan ng Plaridel. So, sila ay mga puro sa Malolos. Ngayon naman sa bayan ng Bustos. Mula sa Bulacan State University, guro, researcher. Palakpakan po natin Dr. Albert Santos. Ngayon din po ang magkabiyak na filmmaker at researcher, reenactor. Palakpakan po natin si Mark Bryan Polito at ang ating pong heritage coordinator, siya po ang nag-coordinate sa atin, lalo na po sa programang ito. Palakpakan po natin si John Luis Guerra. Ang pong siniliksik Bulacan DocuFest, nangungulit po sa inyo. Pagkakas sa interest nyo, ayan, si CB Tinsay. Architect, heritage advocate, palakpakan po natin si Architect Hilario Martinez. Kanina pa kumakawa. Ayan. Teacher, researcher, palakpakan po natin Dr. Jason Piro mula sa Lungsod ng Mikawayan. Mula sa music student po mula sa STI Santa Maria, si Luis, palakpakan po natin. Well-represented pala. Yes. Ating siniliksik Bulacan Research Hub Coordinator, si Leon Cote. Ang ating history coordinator, Billy Jo Marciano. Journalism student mula sa bayan ng Kalumpit, si Ash. Tourism student mula sa bayan ng Paniis, si Tracy. Tourism student mula sa bayan ng Hagonoy. Hagonoy? Si Ana. Alam mo si Hagonoy, siya yung guide. Anyway po, tanging yung lingkod, division chief po ng History and Heritage Division. Si Sir LJ po ay may kasabay ng programa sa Hagonoy, sa Pampanga, kaya din natin siya kasama ngayon.
pero pinapaabot po niya ang pagpanik sa inyo lahat. Siyempre, ang ating pasasalamat sa Tourism Office po ng Hagonoy sa pangunan ni Sir Nico Bensuceso sa kanilang pag-accommodate sa atin. Ngayon po, tayo po muna ay manalangin bago tayo mag-break lang tayo, pangunahan tayo ni Pili. Ayan, sa pasimula ng ating Maraming salamat po sa isang makabuluhang pagtitipon po namin na ito sa gawa ng lakad sa Hagonoy. Salamat po sa buhay at sa biyaya ng mga kaibigan at mga katrabaho at mga kasama sa pagtitipon, sa pagmamahal, sa pamana namin. Sana po ay huwag po kami pababayaan ngayong maghapon at naway mag-enjoy po ang bawat isa. Tuhan natin sa mga sa natin sa pag-ibig sa ito. Nadalangin namin ito sa mga Yesu Cristo ang ating Panginoon. Ayan, bago tayo bumaba, paalala lamang po, tayo ay narito, unang makatulong tayo sa promotion ng kanilang heritage. At pangalawa, after nung siguro after ng lunch natin mamaya, tayo ay magkaroon ng konting discussion. Kasi ang gusto natin, makapagbigay tayo ng constructive feedback kung paano mai-improve. Siyempre, isang matandang bayan na rin naman ito. Kaya lang ang palagi nakikita yung baha, gano'n. Pero alam natin, more than the baha, ay marami silang ay pagmamalaki. Diba? Kaya naman po, tayo ay nandoon sa ganong pumuhin na ang ipalutang po natin ay yung ano ba yung maipagmamalaki ng bayan ng Hagonoy. At anumang ating sasabihin, whether in social media or mamaya sa discussion, ay kung paano pa nakakatulong para sa promotion po ng bayan ng Hagonoy. Maraming salamat po. Bababa po tayo. Uwian na! Ay, baka meron pa po sa tubig, meron dito. Ay! Lukrang ba? No. Baka na doon. Bakit? Gano'n ko yan sa bus? Baba na tayo, mga ka-locals. Let's go. Oo po, sarado po yung tulay kasi po ginagawa. Hindi po yung totoong national way papunta Hagonoy. Pero malapit na po sa... Sige po, kasalukuyan na po ng flag ceremony ng ating po munisipyo pero nakaandamay po po yung mayor para iba na po natin. Sige po. Di ba kanina yung news ka? Kasi sa rin po kanina bakla kinakausap na wala. Dito tayo sa kanilang bahay pamahalaan, Hagonoy, Bulacan, mga ka-locals. Ito yung kanilang munisipyo. Si Mayor. Welcome po sa aming bayan. Buti po wala pong ano ngayon, wala pong tubig. Wala pong tubig ngayon, natapos din po kami sa tubig. Dapat pa kayo po yun na wala tubig. Last week, hanggang dito po. Saan na po kayo galing? Nalolos po. Simbahan. Apo, saan na po namin. Tara po, pwede po makapapicture po sa inyo. Binanggit ko po kayo kanina sa vlog ceremony. Dumadaan po kami meron. Kaya hinahanap ko po kayo. Pwede na. Ano yan, ref magnet? Oo. Ito yung ganda.
set ko para malaman ng tao. Kaba na. Pero yung history kasi para malaman ng taga. Yes, sir. Rep magnet. Ilan, sir? Isa lang? Rep magnet, mga kalocals. Souvenir po. Ito po ngayon ang PWD, solo parent, senior. Ito naman po yung pinaka-main Dali ka pa niyo ang gulo pa ganun. Sir Jojo, sir. Old na doon ng pamahalaan bayan ko kasi ngayon eh, concession. So, ito? Last 2024 pa po siya eh, 2025 when we consumed the office. Pero during that time, Vice Mayor po si Mayor. Ano kaya ni Vice Mayor Jane dito? Oo nga. Ganda ng pagkakaroon. Ang texture, right? May texture, may haloy. Parang kala mo feeling na siya. Pero ano ba yan? Fiberglass. Hindi siya. Parang ano eh, no? Rolls eh. Pinuntorahan lang. So welcome po sa Labanan sa Bangkusay. Ako na talaga nag-tour kayo. Sige, sige. Sa Labanan sa Bangkusay. So ito po ang isa sa mga makasaysayan na labanan po between Hagonoy and sa Macabebe. For sure most of you ay aware naman po doon. Ito pong monumento ay ginawa noong 2024 po. Sa pangunguna po ng aming isa sa mga Hagonoy artist, si Sir Jojo de la Cruz, na member po ng Lunday. Kasalukuyan po din siyang patuloy na gumagawa ng mga iba pa pong arts po natin. Tapos kung papansin niyo po, medyo crucial talaga kasi ito po ay hindi namin po pwedeng alisin ang ginagawa dahil ito po ay old pumping station ng Hagonoy Water District. So, katuwang na lang po namin sila when creating this para po sa maintenance. Currently po ngayon dahil Lunes, medyo may aayusin lang po sila. But on a regular basis po ay nakatakip naman po yan at available po para po sa lahat po sa atin. So yan, makikita niyo po yung visualization ng naganap na labanan sa Bangkusay. Katuwang po ang mga taga Macabebe, Pampanga po natin. Mag-anniversary po ito. Yes, mag-anniversary po siya ng July. August or July ba? August. Ano sarado mo? Battle of Bangkusay. Labanan po. Tumanggi ang pamayanan na hilaga ang loob ng Maynila na Oo nga, no, dahil pwede ko po at parang pwede kang sumali. Labanan ng Chisulay. Mas may labanan din ng Pamaypay at saka Payo. Wala ka na lang. Kaya mga kalocals, galing tayo dun sa monumento noong Battle of Bangkusay. Papunta naman tayo ngayon sa simbahan. Simbahan ng Hagonoy. Nakapag 30 goal na kaya. Oo. Nakita na kami ng mayor. Nangyayari sa inyo.
Pero, Hindi ko malalaking talaga ang sa inyo. galing na yung tricycle mga kalokas. Oh. Ang taas. Pambaha po. Matataas. Mataas na tricycle. Madalas kasi tayo sa simbahan. Siyempre, magtatanggal tayo ng sombrero. Welcome po sa National Shrine Parish of St. Anne. Dito po sa bayan ng Agono, Bulacan. Ako po si Brother Andre Leo, currently chairman po ng National Shrine Ministry of St. Anne na nangangalaga po sa kaninang pangkasaysayan at kultura at tradisyon ng aming simbahan. Tuloy po kayo. Ito po ang Porta Mayor ng simbahan at dambana ni Santa Ana. Ito po ang pintuang sumaksi sa mayamang kasaysayan ng aming bayan. Kasama po ang dalawang iniingatan naming pintuan na ilan na lamang po sa bayan ng Bulacan. Sa mga lalawigan ng Bulacan, isa po ito sa mga natatanging pintuan. Ito po ay kamuntik na ipakuhan ng dating unang ginang Imelda Marcos upang ilagay sa Coconut Palace nung dumating po sila dito sa bayan ng Agono. Subalit dahil isa po itong yaman ng simbahan, hindi po inayaan ng Pastoral Council na ito po ay makuha. Kasama po yung dalawa pang pintuan na nasa side na pinto po ng simbahan. Pasok po tayo sa loob po. Ano mo, gusto niya lang ng ready? Kung mapapansin po ninyo, medyo paangat na po yung simbahan namin, simbahan ni Santa Ana. Dahil madalas po kapag kapistahan niya ay hanggang may wag po yung tubig sa loob, hindi kaya naman hanggang tuhod. So minarapat na po na ipataas na upang sa gayon ay maging komportable po yung mga mananampalataya kapag po dumadalo sila ng simbahan. So yun po. Ngayon po may papakita po kami dalawang painting na makikita ninyo sa choir no? Ito pong painting ay yung pong prosesyon ng banal na mag-anak noong 1841. Tapos sa kabila naman po ay yung pong pagtatatag ng Christian Church dito po sa bayan ng Agono noong 1581. Anong year po sila? Wala lang pong tala exactly kung kailan na paint yung dalawa pong yan. Pero ina-assume po na magkakasabay pong ipinaint ito at saka po yung isa po kasi nabura na local artist. Oh, I thought wall painted siya. Oo, nakakabit na siya. Meron Hindi din pa po- siya ni-retouch. Hindi pa po, never. Walang hula kung sino yung artist, local artist. Walang nakapirma. Wala. Yun nga po yung unang hinanap sa gumagawa ng history and profile na pangungay. Pero wala. Pero anong year po siya nakabit? Possible. Yung pinakahuli po namin, kasi may lumang picture po dati na Wala yan. Wala dyan. may mga painting din po sa bawat Pasten. Oo. Pilasters. Na dahon ng Agonoy. Parang 1972 may picture po yung antigong Mother Dolorosa dito sa loob ng simbahan. Makikita po marami pong painting. Kaya lang nalusaw daw po yung nandito. Oo, dahil pininta po siya directly. Kaya hindi na po siya na-reserve. Hindi ko kayo nagpa-search na who's the artist, one day.
Tanim ng krus sa mga misyonaryong Kastila. Ang ng Hagonoy noong 1581. 1841 naman to. Unang prosesyon ng mga imahe ng banal ng mag-anak. What kind of Anong year kayo? Amago. Mga anong year kayo? Nung nagkaroon po ng malaking renovasyon, 1748. Imuga po. Basta daw nakakabit na. Meron na po nag-ano na kasi may parang kawakis po siya ng pintuan sa San Agustin Church. Ito, bulong-bulungan lang yung Amortina. So, very palasakit talaga. Pati po yung cyber. Oo. Kasama din yun. Yes, magkakasabay. Diyan na po kami kinaas. So, Oo. Hindi na yun. Inabot pa rin. Last fiesta po. Kasi ito, bukod. So, yung susunod, bewang na dapat. Yung fiesta po namin last July, hanggang dito po yung tubig sa labas ng Pilipinas. So, may ano kami, transportation. Wala na nagkaroon na lang po sa maliit na simbahan. Lagay po ng kalaman drainage tapos yung tinatawag. Ginagamit sa pagpapatuloy sa maliit na ito ipinunta dito. Meron pa po kasi siyang isa doon, kaya lang nasira po kaya ipinalit na po. Pinaintan po itong buong church noong 2021. Napunta po dito sila Father Rodel Ponce. Dahil dati plain white lang po yung buong simbahan. Okay. Yung nag-painting po ng bago ay Our Lady of Consolation. Isa po siya sa yaman na hinihingatan namin ngayon. Kasi po before, meron po kaming image ng mahal na birhen na made of ivory na kagaya po ng imahe ng birhen ng konsolasyon sa paumbong. Kaya lang po noong 1970, sa hindi po inaasang pagkakataon, nawala po yung imahe, yung garing na ulo ng birhen at kamay, pati po ng ninyo. Hindi na po siya naibalik mula po noon at hindi na rin po nagkaroon ng investigation dahil nahirapan na po talagang hanapin yung birhen. Actually, ninakaw. Hinakaw yung ulo at kamay. Tapos Yun lang yung nagkaroon pa po before ng prosesyon na wala pong ulo yung birhen. Parang act of penitential procession po para humingi nga po ng tulong na sana nga po ay maibalik. Kaya na po talagang hindi na po na-recover yung original po na ulo at kamay. Sa kabilang side naman po ay St. Augustine dahil ang simbahan po namin ay tinatagpo ng mga paring Agustino sa pangunguna po ni Fray Diego Ordonez de Vivar noong 1581 po. Pero hindi po talaga dito originally nakalocate yung simbahan ni Santa Ana. Ang sabi po ng mga nauna sa amin na chairman and head po ng Shrine Ministry, meron daw pong speculations nung araw na pag tumayo ka daw po doon sa gitnang bahagi ng canopy, yung pagtanaw daw po ninyo sa kabilang ibayo, doon daw po yung unang simbahan ni Santa Ana. Tatawid po na ilog. So yun po ay baryo ng Santa Monica na ngayon, na nung araw po ay tinatawag na Kinabaluan. Kinabaluan dahil sabi po ni Father J. Lina, ang Cultural Heritage Chairman po ng Diocese of Malolos, ito daw po kasi yung dating Tanyag, kaya Kinabaluan. Meron naman pong mga theory na kaya siya Kinabaluan dahil yung mga nakatirang lalaki doon ay lumaban sa Battle of Bangkusay at yung mga babaeng asawa nila lahat ay nabalo dahil lahat po ay namatay. Kaya Kinabaluan, nabalo po yung mga tao. So yun po, 1747 po, inilipat na dito sa kasalukuyang pwesto po yung simbahan ni Santa Ana dahil hindi po nakaiwas sa pagbaha, sa sunog, sa lindol, yung magaang simbahan po doon nagawa lamang sa mga pawid, sa mga kawayan, kaya nilipat na po dito. Unti-unti po, binuo yung simbahan mula po sa magagaang materyales,
ginamitan na po ng adobe, ng ladrillo, ng tisa, hanggang sa nabuo po ito, simbahan po ni Santa Ana. Mas mataas po ito kaysa yung lupa nito kaysa doon sa dati. Opo. Kaya po Mas siya mataas ang inilipat bahay. dito dahil nga daw lumulubog na yung baryo po ng Tinapaloan. Kaya dito po sa poblasyon, sa Kabayanan, nirebuild po yung simbahan ni Tapos Santa Ana. binabaha na. Tapos ngayon po, isa na po din ito sa laging tubig na barangay po. Kailan po ba nag-start na binaha na ito? Dapat kasi nung araw hindi naman daw ito binaha. di ba? 2,000. Mga anong taon po yun? 2,000? Ano yun? Anong dahilan? Sa dredging? Sa ano? Dito ano po, sea level po, tumataas. Saka land sa bumaba pa po. Hindi yun dahil sa mga reclamation. Ngayon, yung mga ngayong panahon na po sabay din pa sa doon, bumababa yung lupa, tumataas na po yung sea level. Ito po ay yung gumawa. Wala po siya sa record ng cargo data ng simbahan. Ang nakalagay lamang po sa record namin ay yung halaga niya na 115 pesos nung pinagawa po silang tatlo kasama po si San Joaquin sa Gili. Kaya po ngayong taon, 145 years old na po yung image ni Santa Ana. 145 years na po siya kasama ng mga taga-Hagonoy. Yan po yung miraculous image ni Santa Ana na sa ngayon po ay hindi na namin ibinababa dahil pinangangalagaan po namin yung pinaka imahen po, then kasabay na rin po ay yun pong ibinigay po na lokal na pamahalaan ng Katipunan. Itong kwenta sa kanya kung saan nakauwi po yung seal ng dahil nagkaroon po ng mga sila ng 2021 hindi na sa taas bilang patrona natin ng bayan kaya ibinigay po yung ligtas po. Kung hindi binababa siya noong 2023 sa itong post niya possession, simula po noon, hindi na po siya ginalaw dyan po sa kanyang reparto. Ano pong material? Kahoy. Natatangi po sa buong Pilipinas yung itsura po ni Santa Ana ng Hagonoy. Marami po nagsasabi na kakaiba talaga yung mukha niya. May pikas po yung mukha niya na para ka talagang tumatanaw sa langit kapag nakita mo yung mukha ni Santa Ana at ng mahal ng Diyos. Marami din pong kwento na himala at mga pagpapala po sa bayan ng Hagonoy na inuugnay po sa imahe ni Santa Ana. Yung private image po siya. Pag pag-aaral po siya ng pamilya, sa alam pa nila. Yun po yung pag-fiesta mo. Simbahan pala. Meron dito original po. Original po. Eh bakit dalawa? May museum. Museum po. May museum po siya. Simbahan. Pinasinayaan po siya ni Blas Oakley. Ay, sosyal. Mama, dito yung nakasulat si Blas. Ito ka ba naka... Ano?
Hindi ako, tutula ka na, malilita ka. Bago na. Yung front, binago. Ginawakan. Pero yung following, yung kailangan. Meron ba? Kaya nga di ako makalala. Ito sa iba ako. For bumili, hindi yung ngayon hawak na para. Wow! Hindi para mabasa. Ang lakas mo sa labis ng music. Walang kayo. Pangitira. May ganito sila eh. Yung music style sa choir mo. Sa Parang yung music. mga choir nakapalibot. Yes! Alam, gusto mo sa'yo nakapalibot. Kaya mo basahin. Ay, parang may iba nakakatay, hindi gagawin sila. Hindi! Alam mo, mag-cheers muna tayo. Umawa ka tayo. Uy! Bawal gawa. Bawal sa gawa. Bawal kong kumawak. May ask yung kamay. Libro de Bones. Oh, kasi kung naalala ako ngayon eh. Binabash na ako. Mga daw hindi sa'yo. Nanood ka kay Sir J, Father J. Suggest ka pala eh. Sabi ko si Father. Eme. Mahirap ang transfer, madam. Mahirap ang transfer. Bakit? May conflict of Eh, taga dito naman talaga yung yung item na yun. Nandito tayo sa museo, mga kalocals. Museo ng Simbahan ng Santa Ana. Joker pasok. Papalit ako na lang tissue na lang. Hindi. Pag-iilin na lang ako ng sigarilyo. Hindi kumuha ka dyan ng nabibenta ng inihaw na bangus. Iwagwakan pala. Bawal na picturean. Mahal mo yung mga ganyan. Mukwak lang yan. Kaya mo yan. Gagalong ka lang sa Bukawi, kaya mo na yan. Pero mga bahay ngayon, may mga architectural design, wala na ganyan. Hindi kayo gumagawa ng ganyan. Hindi nila sinasabi sa Na ano, ang dami mo nagalit sa amin. Saki-saki. Hindi sustainable. Eh, bakit po? Pansinin nyo kasi yung flooring, hindi ano. Ayan mga kalocals, galing na tayo dito sa Simbahan ni Santa Ana. At papunta naman tayo sa Holy Cross Marker at sa Aguas Potables ng Hagunoy, Bulacan, mga kalocals. Naiwanan na tayo, ayun sila. Ito yung Holy Cross, mga kalocals. Ipapatibag ito,
Pinagkakaguluhan sila dito mga kalocals. So, ano kaya ito pinagkakaguluhan nila? Siya po yung dating mayor. Nakasama po sa Coronel Santiago. lalagyan namin ng marker. Santiago Trilliana. Kaya palang gusto ng marker. Papunta tayo sa punduhan ng Hagonoy mga kalocals. O, yan o, may alimango na o. Wala na o. Sa tapat ng public market nila mga kalocals, meron ako nakitang lumang bahay. Ayan o. Yung baba niya commercial na. May mga iba't ibang stall. May nagtitinda ng gulay, may nagtitinda ng mga chicharon, mga bag. Pero all daw siya mga kalocals. Laki na nito mga tumpita. Hindi natin dito bakit kondo. Hello po, mabuhay po. Andito na po tayo po sa sikat ng Hagonoy sa Seafoods po. Seafood capital of Bulacan po. Makasama po natin ito yung staff po ng market sila sir po. Para po makakabili po. Naku, baka magiginis rin ng isda, Kasama sa iyo. Eh, na i-classes mo na yung ano. Bakit? Ay mga kalocals, nandito tayo sa punduhang bayan ng Hagonoy. Pasok tayo sa loob.
ano po, heritage tour. Ito po sa Sablan, Bulacan Locals. Eh, stolen sa palengke.